Sa area ng Sinumaan, nakita talaga namin yung kalaban na. So ganitong oras. So sabi ng battalion commander, kung i-engage natin yan, abutan tayo ng gabi. Sabi niya. So nagpamadaling araw kami. So nung time na yon, madaling araw, June 26, alas 5:30 ng madaling araw. Doon na talaga yung nangyari yung hindi ko talaga inaasahan na mangyari sa akin, na biglang may pumutok sa tabi namin. So ang unang tinamaan yung CO namin, si Lieutenant Apura. So tinamaan siya sa ulo. And then ako naman, tinamaan ako sa kamay. So dalawang kamay yung naging injury ko. And then yung sa CO mo, yung CEO ko dito sa ulo, buhay. patay siya. Siya yung patay. So Ano yung naramdaman mo nung namatay namatay si CO? si CEO, Tapos wounded ka. nawandid ako. Parang nalumural na rin talaga ako nun. Anong iniisip mo? Iniisip ko noon na kung sabi ko sa kasama ko, kung mamamatay ako, di sabi ko, wag silang mag-alala na talagang ito yung buhay ko. Yun ang sabi ko nung time na yun. Pero umiiyak din talaga ako noon kasi sabi ko parang, kasi binata pa ako noon nung time na nangyari sa akin. So yung asawa ko is, bali girlfriend ko pa siya noon nung time na yon. So magmi-meet sana kami pag matapos yung operation, magmi-meet sana kami doon sa Zamboanga. Nangyari yung insidente na yon. So inibak kami ng chopper. Ano yung sinasabi mo nung natamaan ka? Sabi ko, ito na talaga yung buhay ko. Sabi ko, kung mamamatay ako, sabi ko noon, hanggang dito na lang talaga. So sabi naman nung kasama ko nun, sir, labanan mo. So nung time na nasa area talaga kami, lost blood na talaga yung ikakamatay ko sana noon. So, Anong ginawa nila sa first aid? so tinornikin nila yung kamay ko kasi nabali yung dalawa. Tinornike, tapos kinalian dito. So, alas 5:30 ng madaling araw nangyari yon. So na-pick up kami ng chopper is 12 o'clock na ng tanghali. So maraming dugo na yung nawala sa akin. Inibak ako doon sa Asturias, and then Tuloy pa rin yung labanan mo. nagki-clearing na yung tropa nung Then nung natamaan ka, paano kanila winidro? Bali, yun, sir, yung parang haras lang. Parang haras lang na ano. So yun yung nangyari noon. Magkatabi ba kayo ng CO? Magkatabi kami ng CEO ko noon kasi 57 gunner ako noon. So high power yung dala ko. Nasa likod niya lang ako yung time na yun. After nun, so, talagang namatay na siya nung kasi nung may malay pa ako, sabi nung team leader ko, patay na si CEO. So nalumural yung tropa sa nangyari na yun. Ikaw, anong iniisip mo? Sa akin nun, sir, is na lang, parang tatanggapin ko na lang talaga kung ano yung mangyayari sa akin nung time na yun. Kasi talagang na rin, pagdating ko ng Zamboanga is wala na. Nakapikit na daw yung mata ko noon. So hindi ko na alam kung natuluyan ako noon. Yung time na yun is talagang hanggang dun na lang siguro yung So Hindi mo naisip yung pamilya mo noon, tatay mo, nanay mo? naisip ko rin sila kasi nung time na yun na nangyari is nila, tamang-tama na nanonood sila ng balita na plus report kagad sa GMA na agad yung pangalan ko doon. So na parang natulala din sila. Hindi na sila mapakali noon kasi ang alam nila namatay na ako. So yun yung
nangyari sa buhay ko. So nung sinakay ka sa chopper, may malay ka pa. Nung sinakay ako sa chopper is may malay pa ako nun. Bali, kwan, nararamdaman ko pa naman yung kwan. Pero yung paningin ko noon, parang malabo na talaga. Parang yung pakiramdam ko noon, yung bituka ko lalabas sa bunganga ko, yung kwan na yan. Sabi ko, ganito pala yung pakiramdam. Sabi ko. Tapos, pagkatapos mong hospital, So, nung na-hospital ako ng Bilona, sir, is umabot ako ng kulang-kulang 2 years sa hospital kasi dalawang kwan na. So, after nung pagka-hospital na yun, balik na naman ako dito sa regiment, and then doon na naging parang gumanda na yung career ko kasi marami na akong natututunan. so dito na sir. Dito na ako sa headquarters ngayon, sir. Eh, Master, yung encuentro nyo ngayon, kasama yung CEO mo, ano yun, haras? Parang ganun na yung kanon, sir. Na kwan. O kayo yung napagtambos? Parang nasingitan ganun. Bakit nasingitan? Kasi kwan yung kwan kasi noon umabot kami ng magdamag pa doon sa area eh. Nandun yung kalaban. Kabilang kwan lang. Ano yung reaction ng tropa nyo noon nung namatay na yung... Ikaw lang ang wounded, Master? Bali, 8 kami na wanted noon. Kwan. Pero yung napatal talaga na wanted is 2 kami nung kwan ni Technical Sergeant Tan. Tan? Tan. So, nag-retire naman na siya ngayon, sir. Anong yung Master? Anong reaction ng tropa nyo? So, na kwan din sila kasi malaking kawalan din kasi na yung CEO yung... 8. Tapos, Ah, sino lang humawak noon? bali, ang humawak na noon, yung kwan na, yung CEO ng officers na nagdadala ng 18 company. So, yun na yung kwan nun, sir. Siya yung pumalit. Kasi Nagpurso pa rin. forsot pa rin yun kasi battalion operation. Paano kayo ng mga... Paano sinong nagbaba sa inyo? Bali, kinuha kami ng chopper doon sa area. Tapos pinasamahan lang kami ng tropa na isa. Dinala kami sa 104 Brigade na area. Para malapatan ng first aid, dinala kami sa Asturias, ang hospital doon. Parang tinapik ka lang. Wala siyang sakit na na maramdaman na... So nung nahanginan siya talaga, doon ko na naramdaman yung hapdi na buong halos kalahating katawan ko noon naramdaman na sakit. Yun yung naramdaman ko noon. Ano yung unang pumasok sa isip mo? Sabi ko, mamamatay yata ako na binata, sabi ko. Pero yun talagang inisip mo? Yun talaga naisip. Bumulagta ka ba? O nakatayo? Bale, naka-react pa naman ako, nakadapa pa ako. Nakadapa pa ako noon. Yung kanon, ang iniisip ko lang doon is pag madikitan, yung maputulan ng ulo. Kasi, Yun. pero hindi mo na magalaw yung dalawang... Wala na, hindi ko na magalaw. Kahit yung ultimo tatayo, hindi na ako makatayo. Parang yung isip ko na lang yung malakas. Pero hindi na kaya ng katawan. Hindi ka sumigaw. Sumigaw pa rin ako. Ano? Sabi ko, Sergeant, may tama ako. Sabi ko. So sinabihan ako na, sige, dyan ka lang, dumapa ka lang, huwag ka na maingay dyan. So dumapa lang ako. Time na yun. Sino yun? Ang team leader ko noon si Sergeant Kilapio. So, Tapos, ginapang ka? doon na rin ako, nasa area man, nakalinya man ako sa kanila. Sino yung unang nag-ano sa yung first aid? Si Staff Sergeant Kilapio at saka si Staff Sergeant Padlan. So, parehas na team leader. Sila yung nagkuhan sa akin ng first aid. Tinornikihan ako kaagad. Ano yung pinantali sa itong gun? So, ang ginamit nila noon, yung tubaw na ginagamit ko,
Yun yung pinagtali, yung tubaw, sir. Yung binibili natin na kwan scarf. Oo. Yun ang ginamit na pinangtali, ginamitan na lang ng kahoy para hindi nakalaylay yung kwan. Bigyan ng kahoy. And then ang ginawa nila na kwan, stretcher ko is yung poncho ko. Lagyan na lang ng kahoy. So binuhat ka. Binuhat nila ako papunta doon sa may airlift area. Ano yung sinasabi nila sa'yo noon? Sabi nila, huwag kang matulog. Sabi nila, kaya mo yan. Parang pinapalakas nila yung loob ko noon. Mm. So, sa akin, sabi ko, pinapakinggan ko naman sila, pero nung nasisikatan ako ng araw, parang gusto ko na talagang ipikit na talaga yung mata ko. So, yung kasama ko noon, binabantayan ako, sinasampal-sampal yung mukha ko para hindi ako makatulog. Kasi ganun pala yung pakiramdam pag wanded ka na, parang uhaw na uhaw ka sa tubig na giniginaw. Tapos, So, ang ginawa nila na kwan doon, pinasigarilyo ako ng pinasigarilyo para mawala yung lamig. Tapos yung bulak, binasa lang konti, dinadampi sa labi ko, sir. Para sa pamatid uhaw. Yun yung ginawa nila. nangyari yung encounter alas 5, Alas 5. 5:30, 5:30. 12 o'clock ka na. 12 o'clock na ako na Tanghali na naibak. sir. Ilang oras yun, Mr. Leo? Parang 7. 7 oras. 6 and a half, ano lang. Ah, So, yun. Pinaka, encounter ang memorable. yun na yung pinaka-memorable na encounter ko. Ano pa, baka may hindi pa ako naitanong sa'yo na gusto mong sabihin, maidagdag sa